Okay, so right now we're going to discuss with Buddhist ethics. Okay, when we say about Buddhist ethics, okay, basically naniniwala sila sa elements ng basically ng karma, samsara, samskara. Okay, later on naman explain ko ito. Four Noble of Truth. Okay, Eightfold Path and okay, actually accordingly dito, okay, meron daw mahalagang essential components when it comes to Buddhism. Okay. Ito yung tinatawag nating si Buddha. Okay. Buddha, pag sinasabi nating Buddha, siya yung parang taong enlightened na tao. Okay. Or siya yung sabihin nating ideal person. Okay. Na usually, ang Buddha daw ay mga teacher. Okay. Madalas siya. Okay. Dharma naman or Dhamma, siya naman yung tinatawag nating sum total of Buddhist teachings. Okay, at may tinatawag tayong Sangha. Okay, sila naman yung mga community of Buddhist monks and nuns na kung saan ay sinusunod nila yung, well, basically Dharma. Okay, so meron tayong Buddha, Dharma, okay, yung teachings, and Sangha, sila yung mga taong sumusunod sa Dharma. Okay, sabi nga dito, the main task of those monks and nuns are to preserve the Dharma and to teach them to the laymen. So basically, ang mga sangha, yung mga usually mga kalbong nakikita natin at naka-brown na may red sometimes, diba? Sila yon. Okay? At sila din madalas ang nagpapakalat ng Buddhist teachings. Okay? Na usually, ang pina-follow ng mga sangha or mga taong nasa under ng sangha ay yung mga Buddhas. Okay? Accordingly, dito sa Buddhism, meron tayong dalawang uri ng Buddhism. Meron tayong Theravada Buddhism na usually nasa country Thailand, Sri Lanka, Laos, Cambodia, and Myanmar. On the other hand naman, meron tayong Mahayana Buddhism na nakikita naman sa China, Japan, Korea, Tibet, Nepal, Bhutan, Mongolia. Okay, actually merong mga reasons kung bakit magkaiba sila. Okay. Usually familiar kasi ako sa Mahayana Buddhism. Okay. So unang-una, when it comes to the difference between these two, okay, they usually recognize different texts. Okay, halimbawa, sa Theravadins or yung mga sumusunod sa Theravada Buddhism, okay, ay sumusunod lang sila sa mga Pali canons. I'm not quite sure kung anong klaseng mga libro yon, pero ito yung mga holy text nila. On the other hand naman, sa Mahayanis or sumusunod sa Mahayana Buddhism, ay sumusunod sila sa mga collective writings ng mga Mahayana Sutras. Okay, kasi mapapansin niyo 'di ba iba yung Buddhism sa mga Southeast Asian countries kumpara naman sa East 'di ba countries. Okay, I think sa India ata ay Mahayana Buddhism sila. Okay. Aside from text, okay, pinagkaiba din ng Theravadics at Mahayanas is yung kino-consider nilang mga Buddhas. Okay? Para sa mga Theravadins, okay, like sa mga Laos, 'di ba? Sri Lanka, 'di ba? Naniniwala sila ang mga Buddhas ay patay na. Okay? Wala nang Buddhas actually. On the other hand naman sa Mahayanis, ang Buddhas nila maliban sa nabuhay sila dito, okay, ay nasa spiritual realm sila. May mga heavenly Buddhas din sila. Okay. So, ayun. Actually, hindi naman natin masyadong pag-aaralan yan kasi hindi naman tayo Buddhist philosophy. Next, with regard naman sa ideal Buddhist nila, sa Theravadins, ang tinatawag nilang Arhat, yung kanilang ideal Buddhist. Okay, sila yung mga part ng Sangha. Di ba, sabi ko sa inyo, ang mga Sangha, sila yung mga kalbo, sila yung nagpapalaganap ng Dharma or teachings ng Buddhism. Okay, Arhats ang tawag nila doon. Sa mga Mahayanis naman, tawag nila doon is Bodhisattva. Okay? Both Arhat and the Bodhisattva are beings who have achieved enlightenment and are thus worthy to enter the state of Nirvana. Actually, ang Nirvana is ito yung parang halimbawa, yung ideal life nila. Dito on ko kasi explain ano bang purpose ng Buddhism, ano ba yung paniniwala nila kung bakit sila sumusunod sa certain way of living. Okay, so ang target or yung ideal life nila is nirvana, di ba? Just like kay Aristotle, kung ang purpose ng buhay natin is happiness,
sa mga Buddhist is nirvana. Diba? Kung sa Confucianism, ang ideal life nila is being a Junzi and having a society na sumusunod doon sa Confucian values, 'di ba? Dito nirvana ang target natin. Pero 'di ba, in order for you to reach nirvana, it's either you're going to achieve arhat or bodhisattva. Pero yun nga, hindi tayo gagamit ng terms na yun kasi nakakalito sila. So more likely general lang tayo na isang taong sumusunod sa Buddhism. Okay. Sinasabi din dito, di ba, ang difference between arhat and bodhisattva is that while the arhat automatically proceeds to the state of nirvana, yung ideal life nga nila, the bodhisattva is more likely gusto nilang magstay dito sa mundo natin para tulungan daw nila or ipalaganap pa nila yung dharma or teachings ng Buddhism para may mga tao ding makapag-attain ng nirvana. Okay. So, yun nga, ayun nga, ayoko nang sabihin kung ano yung ibig sabihin ng small vehicle and great vehicle, pero, ayun nga, ayoko nang masyadong pagtuunan ng pansin yan. Pero at least nandito yan. Okay. So, ano ba yung mga key elements when it comes to Buddhist ethics? Okay, sinabi ko na yung mga terms kanina. Di ba? Meron tayong karma. Okay, ito. Number 1, meron non-self. Okay. Karma, samsara, okay, or rebirth. Meron ding suffering. At meron din tayong tawag na term na samskara. May letter K siya. Okay. So, ano ba ito? So, that magandang mapag-usapan muna natin. Okay. Unang-una na dapat natin tandaan sa Buddhist ethics ay naniniwala sila na ang mundo ay mayroong substantiality at may functionality. Okay. Pag sinabi natin substantiality, ito yung referring to the stuff or material that compose these things. So, ibig sabihin, halimbawa ako, what makes me a person is yung substance ko. Pero maliban sa substance ko is meron din akong functionality. Some other people would say na substance and functions are the same thing. Pero sinasabi naman ng iba, substance and function are two different things. Okay, pag sinabi naman natin functionality according sa Buddhist, okay, refers to how things are designed to function, operate, move, or behave. Kung ganun pala, di ba, meron tayong substance at may functionality tayo when it comes to Buddhist ethics, sabi nila, for Buddhists, things with respect to their substantiality are impermanent and empty of essence or intrinsic natures. So for short, sinasabi niya, lahat daw, when it comes to substance of a person or things in the world, una-una na dapat nating tandaan, impermanent tayo. Pag sinabi natin impermanent tayo, syempre nagbabago tayo. Typical na concept natin, di ba, sa filosofiya na ang mundo ay nagbabago. Maliban sa ang mundo ay nagbabago or tayo ay nagbabago, di ba, empty essences tayo or wala do tayo intrinsic natures. Pag sinabi natin intrinsic nature, wala tayong value. Later on, na-explain ko naman kung bakit naging ganun yun. Okay. Pero sinasabi dito, di ba, kung lagi tayo nagbabago at wala tayong value, di ba, but with respect to their functionality, kahit wala do tayong value at lagi tayo nagbabago, sumusunod daw tayo sa natural order ng mundo. So ikaw, di ba, wala kang value pero sumusunod ka. Bakit ganun? Okay. Unang-una, bakit ganito yung konsepto nila? Kasi number 1, things are always changing. Alam naman natin yan. Dati ko pa sinasabi yan kay Plato. Di ba naniniwala siya ang mundo nagbabago kaya mas prefer niya yung immaterial world. Sabi niya, sabi ng Buddhist, impermanence is naturally related to Buddhist view of emptiness in which things do not have or are devoid of an intrinsic nature. Yun nga, kasi lahat tayo nagbabago. Kung lagi tayo nagbabago, ibig sabihin wala daw tayong intrinsic nature or worth. Na kung saan pag sinabi natin intrinsic nature according sa language nila, wala daw tayong identity of its own. Or better yet, wala daw tayong independent identity. May reason kung bakit ganito yung mindset natin. Sinasabi ng Buddhist. Okay. Pero anyways, kung ganun pala, di ba, dito din in-explain ni Buddhism ang Dharma and dependent origination.
Okay, pag sinabi nating Dharma, refers to the natural order of things. Yung typical na, di ba, kung naalala nyo yung natural law, di ba, meron tayong tinatawag na natural, ay cosmic law, ay cosmic order of nature. Yun lang din yung Dharma. Pero iba yung tinatawag nating law of dependent origination. Iba yun. Di ba? Ang law of dependent origination, di ba? Yes, may natural order of things, pero the law of dependent origination, niniwala sila na kahit anong mangyari sa mundo, kahit may natural order of things, lahat yan ay may cause. Halimbawa, pag nagsuklay ako kasi yun, may cause kasi yun. So lahat ng bagay sa mundo, yung natural order of the universe ay sumusunod siya or meron siyang law of dependent origination. Sabi nga dito, there is no uncaused event. Related din ito kasi sa idea ng mga Buddhist ng karma. Pag sinabi natin karma, not necessarily yung concept natin na parang babalikan ka. Ang term kasi ng karma sa mga Buddhist, ibig lang sabihin talaga actually ng karma is action. At every action na ginagawa mo ay related sa dependent origination. May cause and effect yan. So kung ganun pala, di ba? Tandaan natin kung lahat ng bagay sa mundo ay may causal relationship. Okay? Dahil sa natural order of things or because of Dharma, meron tayong tinatawag na general law of dependent origination and special law of dependent origination. Pag sinabi natin general law of dependent origination, ito yung kung saan sumusunod siya sa order ng universe. So halimbawa, di ba, yung apple bumagsak sa lupa, maliban sa Dharma yon. At the same time, tawag din natin doon ay general laws of dependent origination. So basically, ang Dharma is general law of dependent origination. May cause and effect yung nangyayaring natural order in the universe. Special laws of dependent origination naman ay laging nanggagaling sa human being. So halimbawa, nagturo ako sa inyo, may natutunan kayo sa akin, okay, special law yun kasi kumilos ako. Meron akong action, may karma ako. Kaya ako yung cause ng effect. Natutunan kayo. So, special law of dependent origination. Hindi nyo naman kailangan i-memorize yung lahat ng terms dito, pero malinaw na merong ganito. May natural law, si Buddhism, at may cause and effect tayo. Kung ganun pala, ano ngayon yung human condition natin? So, malinaw na may natural order of things, na lahat ng bagay ay may cause and effect. Okay, na ang human beings ay nagko-cause and effect din sa mga bagay-bagay. Ano naman ngayon ang human condition? Di ba, una, malinaw na sinabi ko sa inyo na ang human beings ay basically wala siyang independent nature. Okay? At tawag doon, lagi tayong pabago-bago. Ano ba kasi ang konsepto niya ng human condition? Number one sa kanila, ang human being is siya yung taong merong sentience or capable of feeling pain and pleasure, understanding and freedom, pero yun nga, maliban doon, we are also not an independent person. For short, wala do talaga tayong identity. There is no non-self. Ay, meron tayong non-self at nakasubject si human being sa rebirth or samsara at karma, action, na kung saan si action ay laging nasa laws of dependent origination at lagi daw tayong nagsasuffer. Ang good kasi sa mga Buddhist is, di ba, usually sa Catholic or Christian belief, ang being alive sa kanila is living in earth. At usually, ang alive din sa kanila is going to heaven with. Pero kung since hindi pa tayo namamatay, wag naman sana, di ba? Usually, good is living. And dying sa atin is evil because mapapalayo ko sa loved ones mo. Okay? In the physical realm. Pero at the same time, death para sa mga Catholic or Christian kapag napunta ka sa hell. Sa Buddhist, baliktad. Ang death sa kanila is living. So halimbawa, nabubuhay tayo ngayon, para sa mga Buddhist, ito ay kamatayan. Next, ang kanilang dying, or pag halimbawa, hindi na tayo nabuhay dito sa mundong to, ibig sabihin ito yung good sa kanila. Bakit? Okay. Unang-una, malinaw kasi, punta muna tayo, balik muna ulit tayo sa non-self. Pag sinabi natin non-self, ibig sabihin, wala tayong personal identity.
ang basically sinasabi lang kasi ng Buddhist, di ba? One, lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago. Two, wala talagang self ang person. Three, meron tayong laws of origination. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag nabuhay ka sa mundong to, ngayon, halimbawa buhay tayo ngayon, ibig lang sabihin ng Buddhism dito, ibig sabihin, pumalpak ka in your previous life. Na-rebirth ka kasi. Nagsamsara ka. At since kanila ay bad yung living, ibig sabihin, nakulong ka pa rin sa mundong to. Ano bang meron sa mundong to? Puro pain and suffering. Ano yung typical pain na meron tayo? Mag-aaral ulit kayo. Nagkakasakit kayo. Diba? Tumatanda tayo. Para sa mga Buddhist, bad yun. Kasi lahat daw ng pain and suffering natin is because of desire. Nagde-desire tayo. Halimbawa kayo, typical na desire na nauuhaw kayo, it's because you're desiring water. In order for you to remove on this state, ay dapat daw ma-realize natin na ang mundo is not actually about desiring, or living is not actually about the physical things. Okay? Maaari din na one, maliban sa hindi mo kasi naintindihan na walang independent self, lagi ka pa rin nagde-desire. So every time na nagde-desire ka nga, nagpo-produce siya ng pain. And at the same time, maliban din doon, is, sabihin natin, nasa state ka ng maya. Kung halimbawa ngayon, di ba? Ngayon, since ina-explain ko sa inyo ang Buddhism, at nagkakaroon kayo ng idea of what is Buddhism, na ang mundo pala ay ganito, di ba? Nagkakaroon ka ng knowledge, ibig sabihin, pinapatay natin si Maya. Si Maya kasi, it's more likely, hindi siya demon eh, pero more likely an illusion na akala natin ang mundo na ginagalawan natin is good, di ba? Sabi ko, difference between Christian belief na ang living is good and dying is evil. Yung ganong konsepto, according sa mga Buddhists, is because of Maya. An illusion, akala mo ang living here sa earth is actually a good thing. Pero, ang purpose lang talaga ni Maya is para ikulong ka sa mundong to at magkaroon ka ulit ng rebirth. Halimbawa, kaya nga ngayon, nandito ka, maaari kasing nasa Maya ka in your previous life. Hindi mo naintindihan na ang mundo pala na nandito sa atin is hindi ito talaga yung mundong kinabibilangan natin. Kailangan natin makawala sa state of ignorance, yun nga yung Maya, at magkaroon tayo ng knowledge, okay, at ma-realize natin na ang mundo pala natin ay hindi lang tungkol sa atin. Hindi ang mundo ay puro sa honor, wealth. Kaya nagbibigay ng emphasis dito si Buddhism sa non-self. It's because hindi naman talaga tayo independent. Because binubulag tayo ni Maya. Okay. Yun nga. Yung primary reason kung bakit may non-self tayo, it's because everything in the world is impermanent. Devoid of intrinsic nature because we are not actually independent. Nabubulag tayo ni Maya. Okay. Talunan ko na to. Yun nga, bakit daw may non-self tayo? May two arguments to support this. Number one, if the self has an unchanging base, it would follow that the self has an intrinsic nature and thus an identity independent of its relation in the world. But it does not seem the case. Sabi niya, kung totoo daw na mayroong value ang tao, bakit kailangan natin another human being to dictate our value? Halimbawa ako, magkakaroon lang naman ng value ang pagiging teacher kapag may gusto maging student. Magkakaroon ka lang naman ng value kapag may nagsabi na, halimbawa ikaw, magkakaroon ka ng value as a person kapag may nagmahal sa'yo. Ba't ganun? So, ibig sabihin, ang value natin is something that is produced by us. Na wala naman talaga tayong value. Okay? Kasi di ba, ang ibig sabihin natin intrinsic value, okay, you are valuable in your own sake. Hindi. Diba? Nagiging valuable tayo because of other people. Ikaw, nagkakaroon ka ng value kasi mahal ka ng magulang mo. Diba? Imaginein mo kung nabuhay ka sa mundo ng walang magulang. Wala kang value. Magkaka-value ka ba, halimbawa sa jowa mo? No. Nagkakaroon ka ng value because of your jowa. So, ito yung sinasabi nila. Okay, akala mo may value ka, pero wala. Next naman, this entails that there is an alternative
explanation of how the concept of self comes about. For Buddhists, the concept of self arises from the combination of 5 aggregates or 5 skandhas. Pag sinabi natin 5 aggregates, ito yung mga produkto ng previous life natin. Okay, di ba? If you could remember, meron tayong law of dependent origination. Every time na meron tayong aggregates or na-experience na ngayon sa buhay natin, nire-reap kasi natin yung dating ginawa natin sa previous life. For example, mahirap ka ngayon. Kasi, in your previous life, maaaring salbahe ka. Kaya, meron kang 5 aggregates or, yun nga, 5 aggregates or effects na nire-reap mo pa. Kaya ngayon, may form and matter. So, maaaring kaya ganyan itsura mo kasi in your previous life, ganito. Sensation or feeling, perception and memory, mental formation, and consciousness. Kasi nire-reap mo yung previous life mo kasi nga may rebirth. So, basically, life sa mga Buddhist is hell. Okay? And you have to go beyond a living person. Dapat makat natin yung paulit-ulit tayong pinapanganak at maputol natin yun. What these aggregates mean is that all of these are needed for the self to be called self. As there is no single self-aggregate running through the whole lifetime of self, all are needed. So, ibig sabihin, yung lahat ng nararamdaman natin ngayon is because nakukulong pa rin tayo kay Maya. Tumatalo na kasi ako. Yan, karma and rebirth. Being part of the world, human actions are necessarily subjected to the same natural order governing the world, yung Dharma. Na alam na natin si Dharma ay may law of dependent origination. Diba? Na dapat lahat ng bagay ay may cause and effect. Okay? At yun nga, human actions can be moral or non-moral. When they are done intentionally and with the knowledge of what is good and bad, then moral sila. They acquire a moral features. They are either morally good or bad. And their agents are morally accountable. Tandaan nyo, di ba? Kahit anong action yan karma ang tawag nila dyan. Kung moral man yan or non-moral, i-reap mo yung iyong karma. We can classify this action as moral action. But when they are done otherwise, yun nga, hindi mo voluntary ginagawa, they do not acquire such moral features. We can classify them as non-moral action. Not to be confused with immoral actions. Kasi, di ba, non-moral, hindi siya subjected for moral accountability. Moral and immoral actions are subjected for moral accountability. Natural order governing moral actions are called karma. Yun nga, action yun. Karma, which literally means action, is the form that Dharma, natural order, takes when applied to the moral world. The world of moral persons and their moral actions. So, ibig sabihin, every time na gumagamit ka ng karma, subjected siya sa Dharma and law of origination, and you have to reap it. Karma, as karma regulates the causal relation of moral action, it is usually to speak of karma as a law. Meron kasi tayong tinatawag law of karma. Law of karma means that if you do an action of a certain quality, positive or negative action, halimbawa, positive action is good karma or moral action. Negative karma, ibig sabihin bad action. Okay? To a person, an action, i-reap mo yan. Magkakaroon ka ng cause and effect. Law of dependent origination. Gaya nga nasabi dito, if I make a person suffer, somebody will also make me suffer later on. Kasi nasa dharma yun. Nasa law of origination yun. Dependent origination. If I make a person happy, somebody will also make me happy later on. Diba? The amount of quality or weight of the karmic effect one's action will have is determined by the degree of one's moral accountability for this action. Okay? So, ganun siya nag-work. Okay, tandaan natin sa Buddhism, ang karma niya, hindi lang siya physical karma, na, bawa, may ginawa ako sa'yo, nag-react ka, ganun yun. Or may ginawa ako sa'yo, ngayon, may ibang tao gagawa sa akin, yun kasi, para sa akin, para malinaw kung ano yung karma. Maliban doon, meron din tayong spiritual karma. Salbahe ako ngayon, kahit nire-reap ko ang physical karma na ang mga tao sa paligid ko ay nakaka-receive ako ng pain or suffering na ginawa ko sa kanila, in my next life, may spiritual karma din ako na marireceive ko. Ngayon nga, kaya mahirap ako ngayon, maaring in my previous life, salbahe ako. So si law of karma, hindi lang siya nag-work sa ngayong buhay mo, kundi sa spiritual life mo as a whole.
every time nire-rebirth ka. Okay? Kaya nga medyo mag-ingat ka. May term sila dun eh, samskara, may letter K. Ibig sabihin ng samskara ay footprints, okay? Or yun nga mga effects na naiipon mo. Whether it's bad or good. So halimbawa ngayon, sobrang bait ko. Pero hindi ako naka-reach ng nirvana. Kasi diba yung purpose ng buhay natin, nirvana. Kasi pag na-reach mo yung nirvana, maaring hindi ka na i-rebirth. Pero halimbawa hindi ko na-reach yun. Pero napakabuti ko nila lang. Yung samskara ko, yung mga actions na yun, yung mga footprints ng samskaras ko, ay i-rip ko in my next life. Kaya maaari, in your current life, kahit nakulong ka pa rin sa rebirth, pero mayaman ka. Kasi yung law of karma ay hindi lang sa physical realm ngayon na nabubuhay ka sa lifetime mo. In your future lifetime din, i-rip mo siya. Okay? So ang law of karma, or yung law of dependent origination, ay connected siya lagi. Okay. Okay. The higher the degree of moral accountability of an action, the greater the karmic effect of this action. So yun nga. Paano mo nalaman kung matindi yung karmic effect mo? Whether it's good or bad, depende kung ano ba nangyayari sa'yo. Bakit bumabagsak ako kayo sa exam? Bakit ang hirap ng buhay ko? So ibig sabihin, may nire-rip ka na ginagawa kang moral accountable ng dharma natin, ng natural law. Bakit ang hirap ng buhay ko? Maaring your previous life, may napatay ka, halimbawa. Hitler ka pala in your previous life. Kasi ganun ka ginagawa ng moral accountability ng dharma. Okay, yung natural law. Okay. One can only be free from the karmic effect of one action if one has already experienced or gone through the full amount of this effect. So, halimbawa, kung pumatay ka in your previous life, di ba? At na-rip mo na yung bigat ng murder mo, halimbawa, ng minurder mo in your previous life, at naghirap ka na ngayon, at na-solve mo naman yun, na-receive mo yung epekto ng karma na yun, yung, di ba, cause and effect nga nun, ibig sabihin, tapos na yun. Okay? Depende sa bigat ng karmic action mo. I-rip mo yung samskara mo or yung footprints na naiwan mo. Tandaan nyo ha, so ibig sabihin, kapag may ginawa ka ngayon, at di naman siya ganun kabigat, maaaring effect niya ay magaan lang. Nag-react lang si ganito, nagalit lang si ganito. Pero kapag sobrang bigat, in your next life, i-rip mo yan. Kanya, this may happen within one's current lifetime, but if it does not, one has to go through it in his or her next lifetime. Kasi i-rebirth ka. Yun nga, the law of karma thus is naturally tied up to another important feature of human condition from the Buddhist moral viewpoint, rebirth or samsara. The continuous cycle of rebirth. Na sinabi ko nga sa inyo, bad yun. Na every time ni-rebirth ka, ibig sabihin makukulong ka sa law of karma or law at saka law of dependent origination, lagi mong i-rip yung ginagawa mo. Okay, dinidisarm mo. Pero hindi mo alam, hindi pa rin talaga. Okay? Kasi isang reason din or isang way din kaya di tayo makawala dito yung illusion. Na akala mo kapag ginawa mo to, mawawala yung suffering mo. Okay. Kapag halimbawa gumaraduate ako, hindi na ako magsasuffer ng pagiging mahirap. Pero actually maya yun. Kinukulong ka ni maya na akala mo kasi ang buhay natin ay dito lang. Kaya ginagawa mo yung best mo, makagraduate para mawala yung suffering mo sa pagiging mahirap. Pero maya yun. Diba? Magkakaroon ka ng mawawala ka sa maya. Diba? Gaya nga nasabi ko, as long as you are under this illusion of ignorance ng maya, ikukulong ka niya. Okay? Pero kung pag na-realize mo, ang mundo pala natin ay hindi about this one. It's about nirvana. Okay? Mawawala sa iyo yung maya, hindi mo na ngayon i-rip din, hindi ka na i-rebirth. Kasi nawala ka na eh. Nawala na yung ignorance mo na laging nagkukulong sa iyo sa karmic effect. Okay, balik tayo sa suffering. So malinaw, si suffering talaga ay isa sa mga reason kung bakit tayo nandito. Kaya gumagawa tayo ng mga moral and immoral actions. Na, nagre-reason, kaya nagkakaroon tayo ng
samskara or footprints na nagli-lead sa karmic effect na maaaring ma-rebirth ka. At kapag na-rebirth ka, suffering ulit yun, magkakaroon ulit ng moral action and immoral actions, mag-result ulit yun sa karmic effect, okay, i-rebirth ka ulit. Walang katapusan. Buddhists believe that humans have the capacity to totally liberate themselves from suffering. Yun nga yung nirvana. Pero tandaan nyo, ang nirvana is knowledge. Isang way para mawala or isang way nga ng pagkakaroon ng nirvana or yun nga, pagkakaroon ng nirvana is being away from the Maya. So, ibig sabihin, sinasabi ko sa inyo ngayon, ang Buddhism, ibig sabihin, nasa steps na kayo of liberating yourself from the ignorance of Maya at later on, maaring ma-reach nyo na ngayon ang nirvana. As being reborn subject to one's suffering, it follows that once in the state of nirvana, one will no longer be reborn. Kasi nga, naintindihan mo na, okay, na ang mundo ay ganun, paulit-ulit siya. The path toward nirvana is enlightenment, yun nga knowledge. But the path towards enlightenment is the cultivation of right values and virtues or skills. Pero nga, ang pagiging nirvana, hindi lang pagiging knowledgeable. Na ay, ito pala yung state ng buhay namin. Nasa state of illusion pala ako. Dapat may gawin ka rin. These values and virtues are contained in Four Noble Truth. The Noble Eightfold Path and 5 Precepts. Okay. Ano ba yung Four Noble Truth? Ang Four Noble Truth is basically, sinasummarize niya ano ba yung Buddhist teaching. Okay? Number 1, first noble truth is suffering exists. Yun nga, sinasabi lang na ang suffering ay nanggagaling sa desire. The first point is to recognize the truth that suffering is a fact of life experienced by living and conscious beings such as humans. And that being undesirable needs to overcome and terminated. Okay. Suffering is undeniable facts of existence. One may try to deny it, say by dismissing it as an illusion or by engaging in activities. But as they do not address the real cause of suffering, sooner or later, suffering will assert itself. Again, kasi i-rebirth ka lang. Overcoming suffering will have to begin with the acknowledgement of the reality of suffering and the necessity to end it. So yun nga, number 1, may suffering. At dapat, yun nga, buhay is basically puro suffering. Kapag hindi ka nakawala doon, i-rebirth ka. Next. Second noble truth, suffering arises from craving. Ito nga sinabi ko, desire talaga yung cause ng suffering natin. Kaya nagkakaroon ka ng samskara, footprints na i-rip mo sa karmic effects mo, i-rebirth ka. At as long as nakakulong ka doon at hindi mo pa rin alam yung purpose ng buhay mo, which is nirvana, nasa maya ka. There are many causes of suffering. There are physical causes and mental ones. But for Buddha, suffering is mainly caused by something mental, named craving. Craving is a stronger form of desire, for it contains the elements of attachment. In craving, one gets attached to objects of one desires. When we are attached to something, we want it to be permanently ours. Yung idea na akala mo permanent, di ba? Actually, another maya yun. Akala mo ang mundo ay permanent, pero di ba sinabi ng Buddhism, hindi impermanent ang mundo. So, ibig sabihin, as akala mo yung bagay sa'yo ay permanent, hindi pala. Akala mo siya na yung forever mo, pero hindi pala. Ibig sabihin, maya kasi yun. But this is bound to fail since nothing is permanent. Yung nga, di ba, impermanence ang mundo. Our constant failure to satisfy our cravings is what brings about suffering. At usually, on how we try to satisfy our suffering, either by bad means, ay maya yun. Kinukulong ka kasi. In the teaching of dependent origination, yun nga, lahat is cause and effect. Buddhists also point another fundamental cause of suffering, namely ignorance. Yun nga sabi ko sa inyo, nakukulong ka sa maya. The lack of understanding of the true nature of things. Kaya paulit-ulit ka nagde-desire. Kasi ignorante ka. Craving occurs only in the context of ignorance. It is only when we are ignorant of the impermanent nature of things, di ba, that we desire to have things permanently. Despite
all things are being impermanent. Next. Nasa na tayo? Ayun. Okay. So, sabi din nila, ang suffering can be expressed in 3 ways. Number 1, it states that craving and ignorance are the 2 root causes of suffering. Tama naman yon, di ba? Malinaw na yun sa sinabi ko kanina sa inyo. Next, state that the root cause of suffering is craving as conditioned by ignorance. So, they also imply each other. Next states that ignorance is the ultimate cause of suffering. So, connected sila, paulit-ulit na cycle yan. Kaya nga nare-rebirth ka. While craving, is its proximate cause. Regardless of its preferred explanation, craving and ignorance are connected. Okay. Pangatlong third novel, truth, unang first novel, di ba, is suffering exists. Next, kaya tayo nagsisuffer because of desires or cravings. Pangatlong third novel of truth, eliminating craving eliminates sufferings. If all sufferings are caused by cravings, then the termination of suffering requires termination of craving. Malinaw, so hindi na tayo magsuffer. This is where the distinction between desire and craving are important. We cannot eliminate all our desires. Alam ba, pagkain, pag-inom, pagtulog, hindi natin maalis yun. Pero, we can eradicate cravings. Yung attachment. In addition to desires, to the desire not to harm any living beings, to be compassionate to fellow living beings, to speak the truth, and other morally good intentions are also desires. Diba? So, ang kailangan lang natin tanggalin is yung attachment. Maganda example dito, yung, halimbawa, ikaw, at gusto mo makagraduate ng degree mo, not to the extent na lahat ng bagay sa mundo, ito lang yung target mo. Para sa mga Buddhist, ayan is craving. So, bulag ka. Nasa state of ignorance ka. Kaya in your next life, mabubuhay ka ulit at uulitin mo ulit yung suffering mo na nag-aaral ka. Okay. In the middle way of Buddha, or tinatawag nilang eightfold path na dapat nating sundin para ma-reach mo din yung nirvana. 6, for the elimination of the wrong desires and cultivation of the right desires. At matuto ka din kung ano ba dapat yung kinikrave mo or dapat dinidesire mo. Diba? Halimbawa, the desire of eating good food versus the desire of eating junk food. Tinuturo din yan sa eightfold path. Dapat right desires ka din. Diba? The wrong desires are those kind referred to as craving. Desires as craving can be described as clinging desires. The right desires can be described as non-clinging desires. Okay. Anyways, consequently, to terminate suffering is to eliminate all the clinging desires, and the best way to do it is to cultivate the non-clinging desires and fill the mind with them. Diba? Actually, ayoko nang pag-usapan yung non-clinging desires. Basta for short, tanggalin na lang natin lahat for the sake of our discussion. At pang-apat, fourth novel truth, the way to eliminate craving is by following the eightfold path. Diba? Kung ang four noble truth ay sinasummarize niya kung ano ba ang Buddhism, ang eightfold path ang dapat mong sundin para ma-reach mo si nirvana. So ito yung more likely 10 commandments, parang ganun. Everyone can follow to put a stop to suffering. The eightfold path is a set of specific steps and training intended to cultivate the virtues or skills necessary to eliminate cravings. So ano ba yung eightfold path? Ito, actually, ano yan tatlong hati yan ng general path: ethical conduct, wisdom, and mental development. At under wisdom, meron tayong dalawa. Okay? So, sa wisdom, okay, meron siyang dalawang uri na mapoproduce. Right understanding or right view. Okay, yun nga. Pag sinabi nating right understanding or right view, kasama na dito yung understanding mo of the Four Noble Truths. Kapag tinanggap mo na ang mundo ay puno-puno ng suffering at yung suffering natin is produced by cravings, okay, right understanding na yon. Right view na yon. May wisdom ka na kasi. Next, right intention. Okay? Yun nga, yung intention mo na makawala ka sa suffering or sa rebirth, right intention yun. Okay? So, dapat gawin mo siya. Nasa wisdom yun. Next naman, mayroon pa pala tayong right speech sa
Hindi, ethical conduct na to. Sa ethical conduct naman, di ba, maliban sa meron kang alam sa right understanding and right intention, dapat ginagawa mo rin siya. So may ethical conduct tayo. Dapat maayos tayo magsalita. Okay? Dapat, ayun nga, we should avoid lying. Diba? Dapat respectful ka din sa ibang tao. Maliban doon, may right action ka din. Kasi ang pagiging, di ba, tandaan din natin kasi ang karma, di ba? Yes, mayroon kang knowledge. May right speech ka naman. Pero yung action mo ay hindi moral, i-reap mo pa rin yan in your next life. Okay, so dapat may right action ka rin. Okay? Dapat, wala kang bina-violate sa moral duties mo o yung 5 precepts na papakita ko sa inyo later on. Then, maliban doon, right works or livelihood. Dapat ang pamumuhay mo rin ay hindi illegal. Yun nga, we should avoid harming living organisms, stealing, sexual misconduct, and selling of alcoholic beverages. Yun nakasulat dito. Kasi, bad yun sa Buddhist. Kasi, pag every time you take alcohol, it's actually craving kasi may mga taong nagiging alcoholic. Right? So, makukulong ka sa craving doon. So, kaya ayaw nila ng alcohol. At tandaan nyo, kapag hindi ka nagkaroon ng right work din or right livelihood, i-reap mo pa rin yan kasi karma pa rin yan. So, magre-rebirth ka. Next, maliban sa ethical conduct, meron din tayong mental development. At may right effort tayo, kahit nahihirapan tayo na ang mundo natin ay punong-puno ng suffering. At nire-reap mo nga kasi yung samskaras or footprints mo on your previous karmic effect. So, dapat meron kang right effort na kaya ko to. Okay? Yun nga, we should train our minds to observe the middle way o yun nga, yung eightfold path and avoid extremes in our effort. Next, right, mindfulness. Yun nga, a part of mental training needs to overcome the inclination of cravings. Diba? Dapat, since malinaw na ang mundo pala or cravings pala ang nagkukulong sa atin sa rebirth na ito, sa pain na ito, dapat matuto kang kontrolin yung sarili mo. Diba? We should observe the middle way or itong eightfold path nga na ito and focus on the right and positive things. And lastly, right concentration. Huwag kang ma-distract. Okay. So maliban dyan, ano ba naman yung 5 precepts? 5 precepts or yung mga same lang siya ng, yun nga, comparable in the influence of the 10 commandments, di ba? Dapat sundin mo ito. Mga moral action na to. Diba? Buddhist ethical codes, diba? Number 1, I should refrain from killing and harming living things. Ang term nila dito is ahimsa. Kapag nakuha mo tong, or sinusunod mo tong 5 precepts na ito, at practice mo sa ahimsa to, or non-violence, okay? I should refrain from stealing, generosity and renunciation, yung virtues na makukuha mo dito. 3, I should refrain from engaging in sexual misconduct, diba? Makukuha mo dito, virtue of contentment and respect for faithfulness. Next, I should refrain from lying, virtue of honesty and trustworthiness. And lastly, I should refrain from drinking alcohol, virtue of mindfulness and responsibility. Actually, same yung middle way or yung eightfold path na sinabi ko kanina ay connected kasi sa 5 precepts eh. Kapag sinunod mo yung middle way or yung eightfold path kanina, mapoproduce mo yung 5 precepts, basically magkakaroon ka ng virtues. Okay. So, meron ding additional na sa 5 precepts, ina-extend nila yon. Minsan nagiging 8. So, maliban sa 5 na yon, I should refrain from eating at wrong time. Next, I should refrain from singing, dancing, playing music, attending entertainment performances, wearing perfume, and using cosmetics in Guardland. Kaya hindi to tinatanggap kasi pwede mo namang gawin yan eh. Right? Pero iba kasi tinatanggal nila kasi nga pag ginawa mo yan, nabubulag ka pa rin sa maya. So, no. Next, I should refrain from sitting or sleeping in luxurious places and oversleeping. Diba? So, may iba naman ay dinadagdagan pa nila or binabago nila yung 7 to 9. Okay, dinadagdagan din nila. Okay, sabi nila, instead of kaninang ito, yung 7 and 8 na to, binabago nila. Kasi, so, aside from I should refrain from eating at wrong time, pinalitan nila tong I should refrain from singing, dancing, playing music, and attending entertainment performances. Halos same lang. I should refrain from wearing perfume and using cosmetics and garland. I should refrain from sitting, sleeping in luxurious places, and oversleeping. And 10, I should refrain from accepting money. Okay. Distributive justice is more likely holds on the idea na binibigay ito ng mga institutions or organizations para ma-receive ng mga human
humans ang kanilang justice na hinahanap nila. Kung ano man yung justice nito. Kung halimbawa, kung may part ka ng isang institution, halimbawa isang barangay or nagkaso ka, okay, or isa kang taxpayer, usually nag-work doon yung distributive justice. Okay, distribution of any kind is a part of human organization. Okay, to achieve an organization's goal, its distribution must be efficient, systematic, and well organized. They must also be fair to the persons involved. To be treated fairly may serve as a motivation to perform well, and it is a basic moral right for a person. Yun nga, the morality of distribution is evaluated in terms of their fairness. Pero yun nga, the only problem with the idea of fairness is, kukwestiyonin natin yan later on. Okay, pero yun nga, fairness ang ating pinagbabasihan sa idea ng distributive justice. Kung halimbawa, naghihingi ka ng justice sa isang certain case, kung ano man yun, okay, marireach mo lang yung good mo or morality mo doon, good mo nga doon, if kapag na-receive mo yung fairness. On the other hand naman, kapag nangahingi ka ng justice sa isang bagay at hindi mo naman na-receive yung fairness mo, ito ay kukonsider nating bad. Okay? Yun nga, there are different perspectives on what constitutes a fair distribution. Diba? The critical examination of their claims and arguments as well as their practical implications is the central focus of an area in philosophical studies. Tinatawag natin yon distributive justice. Okay, so since pinag-aaralan natin kung ano nga ba or pagpapahapiyawan ko kung ano nga ba ang kinukonsider na fair according sa mga certain concept natin ng justice, okay, so more likely distributive justice ang tawag natin dito. Okay, still within the framework of virtue ethics, distributive justice aims to cultivate the virtue of justice among human individuals and social institutions acting as agent of distributive acts. Okay, so yun nga si institution na ngayon yung magiging moral agent. Kung nabibigay nga ba niya talaga yung rights ni moral patient na tayo yun. Okay. So, yun nga, ang idea ng justice as virtue ay nanggaling ito kay John Rawls. Justice is the first virtue of social institutions as truth is of system of thought. Alam naman natin, di ba, lahat ng bagay sa mundo ay may institution. Ito nga yung isa sa mga tinuro sa pol sci na subject natin. I don't know, akalimutan ko na yung name ng subject ko na yon. Pero tinuturo lang niya, lahat ng bagay sa mundo ay may institutions. Okay, since lahat ng bagay sa mundo ay may institutions, definitely dapat gawin ng institution yung justice na dapat mong ma-receive. Tandaan mo, yung justice na dapat mong ma-receive ay depende siya sa context. Ano ba yung justice? So halimbawa, pag pinag-uusapan natin between the relationship between a teacher and a student. Siyempre si teacher, alam natin si teacher is meron siyang responsibility of teaching you. At ikaw naman as a student, di ba, dapat ma-receive mo yung teaching ni teacher. Kapag na-receive mo yun, tatawagin natin sa justice. So every time na kukuha mo yung good na deserve mo, kung ano man yung good na yun, justice ang tawag natin doon. Pero in the context of distributive justice, since pasok siya sa idea natin ng institution, kapag nagagawa ni institution ang deserve mo na treatment, justice ang tawag natin doon. O halimbawa, sa Philippines, since ikaw ay Filipino citizen, a taxpayer ka, at si Philippines, hindi niya nabigay yung rights mo na equals, na equated, okay, or equal doon sa tax na binabayad mo, syempre, injustice yun. Kasi nga, yun ang hinihintay mong concept natin ng fairness. Okay. So, halimbawa naman sa jowa mo, di ba? Sa jowa mo, ang reason kung bakit kayo talaga nagjojowa is basically loving one another. Eh, hindi nabigay ng jowa mo yun. So, hindi mo nare-receive ngayon yung justice. Injustice tuloy yun. So, ang justice is depend siya doon sa hinahanap nating fairness or yung hinahanap natin na determination kung ano nga ba yung goods na dapat mong ma-receive. Pero for the sake of our discussion, kung ano man yung goods na dapat mong ma-receive na rights mo in the first place. Okay? So, ito yung sinasabi ni John Rawls. Pero si John Rawls kasi in-apply niya sa social institutions. Pero before John Rawls, pinag-usapan actually ito ni Plato and Aristotle. Pero tandaan natin, although pinag-usapan ito ni Plato and Aristotle, ay hindi pa rin sila part ng distributive justice.
Okay. But anyways, yun nga, sabi dito, Plato and Aristotle had already thought of justice as a kind of virtue. Both build their theories of justice on this conception. Virtue for both refer to the excellence of a thing and hence to the disposition to perform effectively its proper function. So, nagiging justice kay Plato and Aristotle kung meron kang function at nagagawa mo yung function na yon. So, halimbawa, bumili ka ng laptop. Ang mahal-mahal ng laptop mo, ito yung specification. Okay? Magkakaroon ka ng justice according kay Plato and Aristotle kapag nagawa ni laptop yung kanyang promise na performance accordingly din sa worth ng binayaran mo at accordingly doon sa specs na meron ka sa laptop mo. Justice yun. Doon nagsimula yung idea nila ng justice na later on inaccept ng iba at in-apply ni, halimbawa ni John Rawls sa institution. Okay. Sabi nga dito, when it comes to Aristotle and Plato's concept of justice, an entity is said to have excellence or virtue when its excellency performing its distinctive natural function. So for short, nagkakaroon ka ng excellence or virtue, sometimes in the term of Plato and Aristotle, justice, kasi para sa kanila equal lang yun, kapag ginagawa mo yung natural function mo. Sabi dito, as regard to humans, the natural function is specific to their nature ay depende kay Plato and Aristotle. May iba kasi silang konsepto eh. Okay? Diba? Si Plato naniniwala siya sa world of forms. Si Aristotle naniniwala naman siya na yung special function natin ng eudaimonia. Okay? Medyo malalim ito, medyo mahaba kasi ito. Pero yun nga, kay Plato, okay, meron siyang, naniniwala siya, includes Aristotle nga, that are their rational abilities, yung human being ha, ito yung kanilang specific function. So kapag ginagamit natin yung rationality natin, according kay Plato and Aristotle, kay Plato, di ba, ginagamit natin yung rationality natin to know the world of forms or the immaterial world, okay, and this could help us, di ba, know, halimbawa, good morality, di ba? Kay Aristotle naman, di ba? Ginagamit natin ang rationality natin to control or to result this intellectual virtue and moral virtue, di ba? Aside from you are being a good person, nare-receive mo din yung virtue mo, ginagawa mo din kasi special function mo, so justice na yun. Okay. So, maraming equal term kay Plato, Aristotle, when it comes to virtue or good. Justice is a kind of excellence as well. Plato and Aristotle have different conception of justice. Yun nga kasi iba sila ng konsepto ng human being eh. These are individual and system justice. Meron tayong tinatawag na individual virtue or individual justice. Okay? Na as long as ginagawa mo yung particular function mo, you are excellently performing, hence you're doing the justice ng function ng katawan mo. Meron din tayong system virtue. It is achieved when the function that make up system are performing excellently and harmoniously. Okay, halimbawa, may idea si Plato ng ideal society niya at na-achieve natin yun, hence meron tayong system virtue or system justice. Okay, ano ba ito? Okay? Okay, punta na ako dito sa kanilang, diretso na ako. Kay Plato, tinatawag natin siyang individual human justice. Kasi para kay Plato, mahalaga kasi yung individual rationality. Okay? Kasi si Plato, naniniwala kasi si Plato na yun nga, yes, the world is basically composed of this immaterial world na nasa isip natin at meron tayong material world na physical world. Okay? Na dapat, actually, yung idea na yun nagre-reflect siya sa katawan ng tao na kung saan yung tao daw, maliban, meron din daw tayong material body at may immaterial part din tayo ng ating katawan. Just like the world of form in the physical world. Ang immaterial world natin, ito yung rationality natin. Okay? Ang material world natin, ito yung body natin. At para kay Plato, kaya siya naging individual human justice. Kasi number one, halimbawa sa health, nagkakaroon tayo ng harmony in the elements of the body. So si katawan, ginagawa niya yung function ng katawan niya. Healthy ka. So justice yun accordingly kay Plato. Pero justice din according kay Plato if kapag nagkakaroon ka ng harmony in the elements of soul. Di ba kasi kay Plato nga may world of forms tayo at may physical world tayo.
equal yun sa body and soul natin kay Plato. Si soul is the immaterial world or world of forms. The body is the physical world. So, may physical justice tayo, which is health. Meron din tayong justice of the soul, which is kapag ginagawa natin yung harmony of the soul. Pag sinabi natin harmony of the soul, okay, si soul ang nagko-control kay body. Okay. So, paano siya mag-work, di ba? Justice of the soul can be achieved through harmony of the three fundamental elements of the soul according kay Plato. Ano ba yung elements of the soul kay Plato? Soul, reason, spirit, and appetite. Para kasi kay Plato, si soul talaga ang nagbibigay ng function sa ating katawan. Okay? Si katawan is kahalang yan. So kapag walang soul si katawan, okay, hindi yan gagalaw. Para siyang non-living thing. Physical lang talaga siya. Kasi nga yun ang idea niya ng world of forms and the material world. Nagre-reflect lang yan sa katawan. So, kapag may soul ka, si soul mo may three parts yan. Si reason, spirit, and appetite. Si reason, siya ay nagbibigay ng capacity ng soul natin to think. Okay? So, has the virtue of wisdom. It is when the reason rules all the impulses. Okay? Si spirit naman, siya ay nagbibigay ng capacity. Siya yung part of the soul na nagbibigay sa katawan ng movement. Okay? Spirit has the virtue of bravery or courage. It is when spirit aids and obeys reason. And appetite naman, on the other hand, siya yung nagbibigay ng function sa ating katawan na mag-desire. Okay? Has the virtue of temperance. It is when the appetite obeys and dictates both reason and spirit. So kung ganun pala yun, yung soul natin ang nagbibigay ng function sa ating body. May certain connection kasi yun sa part ng body according kay Plato. Si reason yung brain, si spirit si heart, at si appetite si stomach. At kapag kinokontrol ni brain, si heart and stomach, or si reason kinokontrol niya si spirit and appetite, dito na ngayon gagana yung justice na number 2. Pero on the other hand naman, kung si heart ay nagpapump siya normally, at si stomach, ginagawa niya yung function niya normally, at si brain, ginagawa niya yung function niya as normally, hindi damage yung brain mo, di ba? Health naman yun. Pero justice naman yun of the body. So nakikita nyo, kay Plato, yung konsepto niya ng justice, it is related with function. Hindi siya something related na distributed sa'yo ng institution. Rather, it's connected with the body. Okay? So, yun nga, individual virtue is also likened to Plato's allegory of the chariot. Yung allegory of the chariot is para dong charioteer and the chariot of two horses, yung three parts of the soul natin. Si reason yung charioteer, si spirit and appetite yung dalawang horse. Kapag wala daw reason, okay, walang charioteer, di ba yung dalawang horse na yun, pupunta sila kahit saan. Minsan sabay silang pupunta sa bangin, pwede yun, mag-cause ng disgrasya, o yung dalawang horse ay pumunta sa magkaibang lugar. Halimbawa, si spirit na horse ay pupunta sa right, si appetite naman pupunta sa left. So, basically chaotic. Pero with the charioteer, si reason, makokontrol yan. Okay? Hindi na siya chaotic, hindi siya magli-lead sa disaster, yung chariot na yon. Rather, di ba, magkakaroon siyang harmony, kaya nga justice. Kaya nga, yung si reason, spirit, and appetite, as long as si reason ang nagko-control kay spirit and appetite, just like the charioteer, magkakaroon tayo ng justice. Ano naman kay Aristotle? Kay Aristotle naman, meron siyang two types of justice. The general sense, okay, yun nga, magiging law-abiding citizen, and the particular sense, as being defined as justice being fairness in the relation with other human beings. Okay, so halimbawa, ang particular sense, nag-promise ako sa'yo, sinunod ko yung promise ko sa'yo, hence particular sense of justice yun kasi na-receive mo. A particular sense is lagi siya nag-work sa individual. Okay. In general sense, justice is achieved if the individual follows the law of the state. Yun yung sabi ko kanina. As the state will enable individual to achieve all moral virtues. Kasi daw yun ang purpose ng state according kay Aristotle. Tutulungan ka ni state na ma-achieve mo yung eudaimonia mo. Dapat, kung ganun pala, si state bibigyan ka ng education para magkaroon ka ng rationality or mapagana mo yung rationality mo. At tutulungan ka na kapag nalaman mo kung ano yung eudaimonia mo, whether it's becoming a doctor and so on and so forth, tutulungan ka rin nila. At kapag ginagawa ni state yun, definitely marireceive mo yung justice na yun. Okay. Tinatawag din natin yung general justice as complete virtue. Okay. Merong
So, yun, maliban doon, punta naman tayo ulit kay Plato. Maliban sa, meron tayong justice of the soul, meron din tinatawag si Plato na justice of the politics naman. Okay? Justice of the politics para kay Plato muna tayo ha, system virtue niya, okay, or referring to political justice, dito dapat yung certain parts of the society ay dapat daw nag-a-abide siya sa kung ano yung function niya. So, halimbawa, kung may ruler, military at merchants, dapat sundin nila kung ano yung mga functions nila. At kapag syempre sinunod ni ruler ang pagiging ruler niya at naging good ruler siya, si military ay ginawa niya yung job niya as a military, at si merchants, ginawa naman niya ang job niya as being merchant, hence naging harmonious ang society, justice daw to. Tandaan din natin, justice pa rin kay Plato kapag si ruler ay ginawa niya yung job niya. Kasi pag hindi ginawa ni ruler ang job niya, hence hindi siya naging ruler, hindi yun justice. Okay? Anyways, continue naman tayo kay Aristotle, di ba? Kay Aristotle, dito actually pumasok yung particular justice na distributive justice. Di ba kung kay Aristotle, actually kasi baliktad sila, inuna ni Plato yung kanyang soul, body, part of the body, bago siya pumunta sa politics. Dito kasi kay Aristotle, inuna niya yung law binding. Politics agad siya. Although may body din si Aristotle, na diniscuss natin, okay, na Aristotelian ethics, actually justice din yun eh. Yung nare-receive mo yung eudaimonia mo. Okay. Pero nga, for the sake of our discussion, pumunta na tayo sa distributive justice. Okay. So, in particular sense naman, kung general sense, nagiging law-abiding citizen ka, okay, at si government or si state, binibigay niya sa iyo yung responsibility nila, yun nga, to provide education and to give you opportunity to reach your eudaimonia. So, particular sense naman, ito naman din sabi ko sa inyo, in relation with other people. Diba? In particular sense, justice is served when a just person is considered fair in his or her dealings with other persons. Okay? At kung ganun pala yun, di ba? Meron tayong dalawang uri na particular sense na justice kay Aristotle. Yung distributive justice and corrective justice. Distributive justice nga is ito yung fairness in allocating or distributing benefits or burden. So, ibig sabihin, halimbawa, in my relationship to you, particular sense yun kasi in relationship ng individual yun eh. Nag-distribute ako ng benefits na karapat-dapat sa'yo at binigay mo yung benefits na karapat-dapat sa akin at burdens na karapat-dapat sa akin. Halimbawa, yung mga magjowa, mag-asawa, or kung ano man, okay, fairly nyo binigay yung fairness na yun, distributive justice yun. So, halimbawa, kapag nilibre mo si jowa sa restaurant talaga yun, no? Nilibre mo siya sa ngayong date, dapat sa next date, ikaw naman. Distributive justice yun. Hindi dapat lagi siya. Parang ganun. Pero it still depends kasi sa relationship nyo or anong mang merong kayong dealings with other person. Okay, distributive justice yun according kay Aristotle. The other particular sense of justice according kay Aristotle in relation with other human beings is the corrective justice. Okay, ito yung in relation sa pagko-correct. Halimbawa yung may tao na gumawa ng masama sa'yo. Okay. Dito yung mag-work sa corrective justice. Nabigay mo ba or na-receive mo ba yung proper treatment ng isang tao sa'yo after niyang gumawa ng masama sa'yo? Kung yes, nasa corrective justice yon. Okay. Sabi nga dito, in distributive justice with the principle of proportionality, people should receive things from their group in proportion to their contribution of the success of the goal of the group. On the other hand naman, sa corrective justice, with the principle of proportionality, it includes the right of amount of both punishment and compensation to correct an injustice. So kung ang distributive justice is for benefit, corrective justice naman, on the other hand, is for punishment or correction. So magkaiba sila. Kasi syempre, in a relationship with other people, di ba? Di naman laging benefit ang meron kayo doon. Di ba? Madalas nag-aaway kayo. At doon mag-work yung corrective justice. Nag-sorry ba siya? Nang karapat-dapat natugma after kanyang saktan, mga ganun. Corrective justice yun. Kung ganun pala, di ba, ang justice ay nanggaling kay Plato and Aristotle na depende ito sa tinitingnan nila. Kay Plato, it's in relation with the soul and the function
of the parts of society. Kay Aristotle naman, depende siya kung general sense or particular sense. General sense is in relation with the law, at particular sense, it's in relation with other people, kung paano mo nare-receive yung benefits ng justice or punishment na justice in relation with other people. So kung ganun pala, ang dami nating uri ng justice. Simula pa lang kay Plato and Aristotle yun. Pero like I said nga, yung konsepto natin ng justice, it depends on what we consider na dapat nating ma-receive. Okay? It depends. Kung halimbawa ako, di ba, ang justice na hinahanap ko is pagiging justice or pagiging fair ng nanay ko, okay, na wala siyang favoritism, kapag na-receive ko yun, definitely ma-receive ko yung justice. Pero sa ibang tao, iba yung hinahanap nila. Diba? Sa kanila, kapag nagbayad ako ng mahal, dapat yung quality din na ma-receive ko sa binayaran ko ay equal sa mahal niya. Yun yung justice. So it still depends on ano ba ang hinahanap mo. So kung ganun pala, marami tayong uri ng justice. Pero tandaan natin, yung distributive justice kasi natin is applied only on social institution. Kay Plato and Aristotle kasi, it depends. Pero since ang distributive justice natin is in relation with social institution, so apply lang to sa ano bang hinahanap mo sa social institution na justice. So number 1, meron tayong distributive justice. Yun nga, it refers to the fair distribution or allocation of certain things like burden and benefits. So halimbawa, being a Filipino, di ba? Meron tayong burdens of being a Filipino like tax paying. At may benefits tayo of being a Filipino like voting. Isang example yun ng distributive justice. Siyempre, maraming form din ng burdens and benefit. Okay, hindi lang sa Philippine settings like pagiging student. Di ba? PUP, yun ang social institution na in relationship ka. At yung burdens doon, siyempre, yung sabi natin, hindi maganda yung building. Okay? Walang CR. Diba? Pero ang benefit mo naman, well, ano bang benefit sa PUP? Charot. Pero yun nga, diba? Distributive justice yun. Okay. Retributive justice naman, on the other hand, is in relation with social institution na nagbibigay ng punishment. So typical, makikita natin ito sa mga penal colony or mga kulungan. Okay? So halimbawa, merong isang taong nag-cause ng crime sa'yo. Whether it's stealing or murder, kung ano man, sorry, wag naman sanang ganon, di ba? Gusto mo magkaroon or maparusahan siya. Dito ka papasok sa retributive justice. Refer to the fair impositions of punishment and penalties on those guilty of performing wrongful acts to another person. So, halimbawa, ninakawan ka at nahuli yung nagnakaw sa'yo. Diba? Retributive justice ang hahanapin mo. Kasi diba, gusto mo mapunish yung taong gumawa ng wrongful act sa'yo. Ang problem lang dito sa retributive justice ay kina-question kung ano ba yung concept natin ng justice. Ano ba yung fair? Diba? Halimbawa, yung taong nag-cause ng wrongdoing sa'yo, nakulong na. Pero ang tanong, fair ba ang parusang makukuha niya sa crime na ginawa niya? Kasi dapat equal yun. Okay, dapat hindi slap of a finger lang ang ginawa niya ay yung punishment niya after gumawa niya ng halimbawa ng stealing. Diba? Dapat equal. Kung halimbawa, di ba parang sa taong parang yung sa nagnakaw ng sardinas versus sa nagnanakaw sa kaban ng bayan natin. Ibibigay mo ba yung punishment na same sa taong nagnakaw ng sardinas sa taong nagnakaw ng kaban ng bayan natin? Siyempre, hindi. So, ito yung isa sa mga bagay na kina-question sa retributive justice. Okay, pero tandaan natin, ang retributive justice is in relation to the imposition of punishment and penalties. Next naman, yun nga, to controversy pero laktawan na natin yan, sinabi ko na, compensatory justice na bubulol. Diba? Ito naman is in relation kung tama ba yung compensation na nare-receive mo. Tama ba yung sahod na nare-receive mo sa social institution na nagtatrabaho ka. Diba? Sa atin, sa bansa, napakaliit ng sahod natin.
Diba? Sa ibang bansa din, hindi na sa Philippines, nauuso yung quiet quitting. May term din sa China nakalimutan ko. Yung laying flat or let it rot. Nauso yan. Why? Maari kasi hindi nila nare-receive yung compensatory justice nila. Yung ganito yung trabaho nila, sobrang hirap pero ang liit ng sahod. So nakikita nyo, hindi equal yung justice doon. Okay? Refers to the fair way of compensating people, usually providing them with certain goods for what they lost as a result of wrongful action done to them. Pasok din sa compensatory justice yun nga, wrongful act. Halimbawa, may gumawa nga ng crime sa'yo, ninakawan ka, diba? Na-receive mo yung justice mo kasi naparusahan siya. Pero yung nawala sa'yo, halimbawa, hindi nabalik naman sa'yo. Pasok din yun sa compensatory justice. Okay. Procedural justice naman, on the other hand, refers to the proper process. Okay? Halimbawa, pumila ka na napakahaba sa SSS. Halimbawa. Okay. Tapos, na-realize mo, may isa kang tropa na sumingit kasi may kakilala sa loob. Definitely, hindi siya sumunod sa process ng pagpila. Injustice yun. Kasi ang sinusunod natin sa procedural justice is yung process. Kasama din dito, halimbawa, maganda example din dito yung resolving disputes and allocating sources. So, halimbawa, sa kaso rin ulit, balik tayo sa kaso. Diba? Maganda example dito yung yung sa Sampaguita girl versus yung guard. Diba? I'm not quite sure kung ano yung tama na nababalitaan ko, kung natanggal ba talaga si guard or hindi. Kung natanggal si guard, tapos na-realize natin na, halimbawa na, ano ba yun? Na moldus pala yung babae, hindi siya bata 22 years old at college student pero nagka-high school uniform. Diba? At tinanggal bigla si guard nang hindi inimbestigahan man ng company yun. Okay? Na pinagtatrabuhan ni guard, then, hindi siya maayos sa procedural justice. Kasi hindi siya sumunod sa due process. Tinanggal lang agad si guard kasi nag-trend. Pero hindi niya tinitingnan na maaring mali pala si girl. Yes, may mali si guard, pero hindi to the extent na tatanggalin siya. Diba dapat nga, diba, balikan natin yung ano ba yun? Retributive justice. Dapat equal yung punishment sa ginawa ng mismong doer. Sa ginawa ng guard, well, maaaring ginawa nga niya yung trabaho niya or hindi, pero dapat equal punishment yung binigay sa kanya. Yung karapat dapat sa kanyang action na ginawa. Diba? So, ganun yun. So, syempre, sa allocating of resources din, ganun din. Diba? Halimbawa, may pinamana sa yung magulang mo. So, sumunod ba sa due process yun? Okay? At na-receive mo yung properly na pamana sa'yo. Kung hindi siya sumunod, at naging lesser yung naging pamana mo at nakuha ng ibang kapatid mo kasi di nabigay sa'yo yung due process mo, hence, di nasunod yung procedural justice na deserve mo. Okay? So kung ganun pala, ang dami nating uri ng justice at usually connected siya sa social institution, marami din tayong theories of distributive justice. Ano yung theories ng distributive justice? It depends kung ano ba yung context ng justice na hinahanap mo. Okay? So, halimbawa, may egalitarian justice tayo, di ba? Ito, magiging justice ang isang bagay kapag may fair distribution to every member ng society. Egalitarian nga kasi everybody is equal, so everybody should have their share of justice. So may dalawa tayong uri ng egalitarian, political egalitarianism and economic egalitarianism. So political, definitely everyone should enjoy the same basic legal rights guaranteed by the state. Kasi nga lahat tayo ay equal. So, lahat, kahit mayaman ka or mahirap ka, sa egalitarianism, lahat tayo ay equal, kahit hindi naman. Okay. Pasok yan sa egalitarian justice. Economic egalitarianism naman, kapag sumunod ang isang bagay ng egalitarian justice, regardless kung ang kasama mo ay milyonaryo, pero gusto ni government magbigay ng ayuda, halimbawa sa COVID-19 dati, di ba? Sa egalitarian justice, equal kayo na marireceive yung ayuda kahit siya bilyonaryo na. Marireceive pa rin niya yung equal ng ayuda ng same ng sayo.
Kasi ganun yun. Okay, yun nga. Since ganun pala yung egalitarian justice, equal kasi every member of society, pantay-pantay. So tinatanong ngayon nila is whether all instances of inequality which put some people in disadvantaged position. Di ba definitely kung ikaw na-receive mo yung same na ayuda, ang same na na-receive ng bilyonaryo, unfair yun. Kasi sa kanya hindi naman niya kailangan yung bilyonaryo na siya. Di ba dapat equated, equity, hindi equality? Diba? Alam natin difference sa equity sa equality. Equality, pare-parehas yan. Kung two ang binigay sa'yo, that two lahat ng tao, regardless kung ano yung laki ng pera nila. Pero pag equity, kung ano yung mas kailangan mo, ibibigay nila sa'yo. At mas onte yung bibigay sa'yo kasi bilyonaryo sila eh. Pero sa egalitarian justice, equal kasi yung tinitingnan nila, so lahat tayo equal na makaka-receive. Next naman, may tinatawag tayong capitalist justice na usually nagwo-work siya sa capitalism. Ang ibig lang sabihin dito, kung ano man yung distribution mo sa group na yon, ito yung justice na marireceive mo. So halimbawa, mas marami kang effort sa isang, halimbawa, nag-classroom activity tayo. Ikaw yung may pinakamaraming effort na ginawa, okay, definitely ikaw magkakaroon dapat na mas mataas na grade. Ganun yun, sa capitalist. Kaya nga sa capitalist system na countries, okay, basta meron kang tiyaga, maririp mo lahat ng tiyaga mo. Kaya nga may yumayaman sa capitalist society. Kasi yun ang konsepto ng capitalist. Okay? Kung ano ba yung proportion of contribution na binigay mo sa group. Kung ikaw ay pinakamaraming proportion, i-receive mo dapat yung justice na kailangan mo dito. Yun nga, the greater one's contribution, the greater should be his or her share in the distribution. The greater one's contribution, the lesser should be his or her share in the distribution. Okay. Hindi dapat ikaw lang yung gumawa, lahat kayo pare-pares ng 95. Okay? Egalitarian justice yon. Pero capitalist society or capitalist justice, ikaw lang nag-effort, dapat ikaw may pinakamataas na grade. Okay. Paano naman na socialist justice? Ang socialist justice, connected siya sa socialism, society, na magkakaroon ka, well, more likely equity na to eh. Di ba kung egalitarianism is equal, social justice is equity. Kung ano yung kailangan mo. So, halimbawa, balik ulit tayo sa COVID-19, di ba? In example ko na ta kanina sa egalitarian justice, equal yon kapag 2 ang binigay sa atin, pati bilyonaryo 2 ang bibigay. Pero sa social justice, aware siya na bilyonaryo yun, so hindi niya bibigyan yun. Kasi ang bibigyan niya yung mga taong in needs. Diba, halimbawa, parehas tayo kay PUP na binigyan ng 1,000. Eh, student ka, ako may trabaho na. May sahod ako. Dapat ba 1,000 din marireceive ko? Hindi. But mas lesser. Kasi, ikaw, mas deserve mo yun kasi wala kang trabaho. Socialist justice yun. Kasi equity ang tinitingnan natin. The greater one's need, the greater should be his or her share in the distribution. The lesser one needs, the lesser should be his or her share in the distribution. Okay, justice of fair opportunity. Ito naman in relation doon sa effort. Okay, parang ano din to eh, parang capitalist. Pero, well, for fair opportunity. Kasi sa capitalist, hindi niya tinitingnan kung kaya marami kang effort na binibigay kasi may opportunity ka. Hindi niya tinitingnan ng capitalist eh. Para sa capitalist, di ba, kapag nakagraduate ka, halimbawa lahat tayo nakagraduate, diba? Sa capitalism, lahat tayo makaka-receive ng distribution kasi lahat tayo nagbigay ng effort. Pero hindi tinatanong ng iba, bakit may nakagraduate ka? Okay? Maaaring kasi nakagraduate ka kumpara sa mga taong hindi nakagraduate kasi may opportunity ka, may pera ka. Dito sa justice as fair opportunity, maliban sa tinitingnan nila yung contribution na binibigay mo, tinitingnan din nila yung opportunity na meron ka. So more likely, diba? It holds that a certain distribution is fair if every member of the group receive his or her share in the distribution according to and in proportion to the effort he or she has exerted in achieving the goals of the group. Pero in relation with the opportunity na meron siya. Halos same lang sila eh, pero yun nga. Okay.
utilitarian justice naman, on the other hand, alam natin to utilitarianism, so in relation with the benefit or maximum aggregate good or welfare to other people. So, kung ano man yung pinakamagandang welfare sa'yo, dapat ma-receive mo yan. Mahirap magbigay ng example sa utilitarianism. Okay. So, well, actually, halimbawa sa COVID-19, pag utilitarianism pala is binigyan ka halimbawa ng isang sakong bigas kasi ito yung welfare na meron ka. On the other hand naman sa bilyonaryo, ang binigay lang sa kanya halimbawa chicken. Kasi ito yung maximum aggregate na maibibigay sa'yo ng society. So iba siya, somewhat same siya sa socialist, pero ito kasi, tinitingnan niya both magbe-benefit. Doon kasi socialist, equity eh. So hindi niya tinatanong kung ano ba yung maximum aggregate or welfare. Okay, so ganon. Justice as fairness naman, on the other hand, is, well, kung ano ba yung fair sa'yo. Actually, yun nga kasi medyo mahirap kung ano ba yung fair. Okay. As long as it is fair, okay, at nare-receive mo yung fairness na yun, actually yun nga yung sinasabi ni Ross, definitely, it's justice sa'yo. Okay. Kasi doon sa nauna kasi, pwedeng goods, pinag-uusapan yung pera, yung effort, contribution. Dito sa fairness is wala siyang context na ganun. So more likely general siya. Di tulad sa halimbawa socialist versus capitalist justice. So may context kasi yon, dapat goods or gamit. Kasi naman talaga yung ano sa capitalist and socialist, 'di ba? Sa utilitarianist, 'di ba? Kaya iba siya sa socialist kasi ang socialist is goods or material things. Sa utilitarianism naman kasi happiness or pleasure ang ma-receive. So iba siya ng binibigay na justice. Okay? Dito sa justice of fairness, wala siyang context eh. As long as it is fair sa'yo, it is fair. Okay? Pero pwede kasi hindi siya mag-apply sa iba. Okay? So, meron din tayong tinatawag na meron principles when it comes to distributive justice. Yung principle nga ng equality, okay, and the principle of fair inequality. Okay, siyempre, implies na each other. Diba? Kapag sumusunod ka sa principle of equality, diba, definitely, sumusunod ka din sa kung ano ba yung mga bagay na fair inequality. Halimbawa, yun nga, the principle of equality states that everyone should be equals in terms of having basic rights and liberties. So, definitely, doon sa idea ng justice in fairness, as long as it is fair sa'yo at equal sa'yo yan, sumusunod ka sa principle of equality. Kasi lahat binibigay mo equal fairness sa mga tao. The principle of fair inequality man, on the other hand, ay tumitingin sa wealth and income ng mga tao. Okay? Na, since na-realize mo na hindi pala lahat ng tao ay may opportunity, halimbawa mag-aral, at mga tao may kailangang needs, diba? Dapat ibigay mo din yung fairness na accordingly doon sa needs or opportunity na meron sila. Kaya nga yung justice as fairness ni Rawls ay walang context. Kasi nga, sinosolve niya yung mga bagay na hindi binibigay ng ibang utilitarian, egalitarian. Kasi nga, in a certain material lang nila, sinosolve yung justice na kailangan. Dito kasi, sa justice as fairness is more likely, wala siyang context, so anything papasok dito. Meron din tayong tinatawag na libertarian justice. Galing to kay Nozick, di ba? Sinasabi lang nila, yung distribution are fair when no moral rights are violated. So dito, obviously, ang binibigay niyang contribution or distribution sa justice is the moral. Okay, moral rights. Okay, are violated in acquiring and transferring ownership of the goods distributed. So halimbawa, minanahan ka ulit ng magulang mo. Okay. Pero yung way ng pamana sa'yo ay immoral. Halimbawa, o sige, papamana ko sa'yo ang lupa na to, bibigay mo sa akin halimbawa yung kotseng mahal na mahal mo. Okay. So sa libertarian justice, nakikita natin yung context of morality.
Mahirap mag-isip ako sa ownership eh. Or paano i-distribute yung good. Halimbawa, na-receive mo nga yung goods na kailangan mo. Pero immoral mo siya na-receive. Okay? Kailangan mo pang pumilang napakahaba para ma-receive mo halimbawa yung PPP mo. Libertarian justice yun. Dapat hindi ka mag-effort kasi responsibility ng state yun. Halimbawa, pinaramis ng state yun na ibibigyan kanya ng suporta sa PPP. Okay? Ba't kailangan mong magpakahirap para ma-receive yun? So, halimbawa, magandang example dito yung sa mga hospital eh. Diba? May tulong daw yung gobyerno sa hospital. Okay? May libreng tulong, halimbawa. Pero in order for you ma-receive yung tulong na yun, is kailangan mong pumilang napakahaba. Halimbawa, in order for you magpa-check up lang sa isang libreng doktor sa lugar nyo, halimbawa, 11 yung in niya. Pero since sobrang daming tao, ipila ka pa lang 4. Diba? Is it moral? No. Okay, bibigyan kita ng justice pero maghihintay ka sa akin napakatagal. Hindi moral yun. Diba? So, libertarian justice yan.